Umuwi ka pa ng probinsya kung hindi ka rin naman mag-uulam ng ganito. Pero bago ang lahat, manungkit muna tayo ng hinog na papaya dito sa bakura ng nanay ko. Marami na kasi ang hinog at pag hindi namin ito kinuha, uunahan na naman kami ng mababait na mga ibon. Si mama daw ang susungkit, ako na daw ang bahalang sumalo. Ako pa talaga ang pinasalo, ako nga mismo ay walang sumalo. Dito sa probinsya, pag mamamalengke ka, kailangan ay 3 motor kayo. Hindi pwedeng mag-isa ka lang. Trip nila sumama para may tagabitbit. Kung ganito ba naman kaganda ang kalsada papunta lang ng palengke, na bundok sa kabila, tapos palaya naman sa kabila, ay kahit araw-arawin ko pang mamalengke. Dito sa Luha Market sa Tandag kami mamimili. Dito kasi ang bagsakan ng mga fresh na gulay at mga seafood. May mga kakanin din dito na dito mo mabibili at lahat yan ay masasarap dahil yung mga ingredients dyan ay mga sariling tanim lang nila sa kanilang bakuran. Pagpasok mo pa lang ay malilito ka na kung ano ang mga bibilhin mo sa dami ng mga options. Dito kahit late ka na mamili ay marami ka pa ring mabibiling fresh na mga seafoods. Di kagaya ng ibang palengke na halos lahat ng mga display ay naibababad na sa ice. Pero ang goal naming bilhin ngayon ay ang mga malalaking tuna at fresh na pako para sana gawing ensalada. Pero dahil naubos na ang mga pako and naiwan na lang yung ilang mga napagpilian ay nauwi kami sa guso. Ang guso ay isang uri ng seaweeds or seagrass. Damo lang ito sa ilalim ng dagat pero kung marunong kang magluto, masarap ito. Halagang 50 pesos lang itong nabili namin pero sapat na ito sa malaki at malalakas kong kumaing pamilya. Next ay ang tuna. Kung hindi ka marunong mamalengke, malilito ka talaga. Sa akin mukha lang silang parehas. Pero puti ang Ito ano pala. niya, puti. Dilaw. Puti ito, pula. Yellow siya, yellow. Ito yung tinatawag na yellow Mapuputi pin. ang ilalim na. Blue pin. Wala yung yellow. Kanyang palikpik. Blue yung kanyang palikpik. Mas mahal siya. Mas mahal. Dito kami nakabili kay ate sa stall number 33. Halos fresh naman lahat ng mga nasa ibang stall, kaso sa kanya medyo mas mura-mura. Pinahati na rin namin ang pangprito. Itong isdang to ay tumitimbang ng 1 kilo at kalahati at nagkakahalaga ng 300 pesos. Masasabi kong sobrang mura pa rin kumpara sa ibang lugar, pero minsan sabi ng kapatid ko nasa 70 na lang ang kilo lalo pagdagsa ang mga isdang to. Next, dito sa likod ng palengke ay may tabo. Tabo ang tawag pag yung mga magsasaka ay dinadala ang mga fresh harvest nila sa palengke tuwing Biyernes at Sabado. Galing lamang ito sa mga sarili nilang tanim at hindi inangkat sa iba kaya mura at talagang fresh na fresh. Hindi rin namin nakalimutan ang bumili ng gamos or bagoong isda. Ito ang uri ng bagoong ang mga gusto ko na meron pang buong isda. Bumili na rin kami ng tuyo. Masarap ito for breakfast with mainit na kape. Bumili rin ng munggo at mga ingredients na gagamitin sa macaroni salad pang merienda mamayang hapon. Dumaan na rin kami sa vegetable section para bumili ng mga gulay at mga pangrikado kagaya ng mga sibuyas, kamatis at iba pa. Napagod yata sila kakalibot kaya napabili ng fresh fruit juice na may totoong prutas. Masarap naman siya at saktong-sakto sa mainit na umaga. Napamili na namin ang lahat kaya oras na para bumalik ng bahay. Niluto na rin namin kaagad ang mga uulamin. Bumabalik sa akin ang mga experience namin noon na nasa kahoy lang nagluluto. Meron naman ng gasol sa ngayon pero paminsan-minsan mas masarap pa rin balikan ang nakaraan. Prinito na namin ang isda. Prepare na din ni mama ang guso para sa ensalada. At naiprito na rin ng kapatid ko ang fresh na talong. At prepare ko na ang pinakamahirap sa lahat, ang sausawan. Kumuha ng sili sa bakuran para solved ang ating sausawan. At nang matapos na lahat, oras na para sa masarap na pananghalian kasama ng buong pamilya. Ang sarap sa pakiramdam na nag-aagawan kayo sa pagkain. Pero hindi nakagaya ng dati na nagkakaagawan dahil nagkakaubusan. Ngayon, nag-aagawan pero di na nagkakaubusan.